Samantala, agad na nagsagawa ng declogging at clearing operations ng MMDA at DPWH sa mga daluyan ng tubig matapos bahain ang ilang lugar sa Metro Manila dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagbabalik sa report si J.M. Thompson. Muling nakahakot ng tambak na basura ang MMDA Flood Control Team sa paglilinis nila ng Tripa de Galina at Vitas Pumping Stations habang tuloy-tuloy ang pag-ulan sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, ang mga basurang nagbabara sa mga daluyan ng tubig ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagbaha sa panahon ng malakas na ulan. Kagabi pa lang ay bumuhos na ang malakas na ulan na bahagyang nagpabaha sa ilang lugar sa NCR. Kaya naman todo ang pagbabantay at aksyong ginawa ng MMDA kasama ang DPWH para matiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig ulan sa mga kanal. May ilang puno ang natumba sa may Roas Boulevard P.O. Campos Service Road kung saan agad namang nagsagawa ng mabilis na paglilinis at pag-alis ng mga natumbang puno ang ilang miyembro ng Road Emergency Group at Metro Parkways Clearing Group. Samantala, dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, nakapagtala ng bahagyang pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila, kabilang ang Ramon Magsaysay Boulevard, Taft Avenue malapit sa NBI, Boni Avenue sa Mandaluyong at ilang lugar sa Las Piñas at Pasay City. Agad namang nag-deploy ng Quick Response Team ang DPWH upang magsagawa ng declogging at paglilinis ng mga daluyan ng tubig na naging dahilan upang mabilis na humupa ang baha. Patuloy rin ang pagmomonitor ng DPWH at MMDA sa mga flood-prone areas habang muling nananawagan ng mga ahensya sa publiko na wastong itapon ang mga basura at iwasang magtapon sa mga estero, ilog at kanal upang makatulong sa pag-iwas sa baha. J.M. Thompson para sa Bayan.